Alright, panoorin naman natin to mga kapatid mula kay Philippines Trending News. No? Mga opisyal daw ng United States of America, mga tol, nagsidatingan sa Taiwan. Naku po. Naalala ninyo mga kapatid, eto lang, no, latest news lang, ay nagsagawa ang China ng 2-day military drill, no, sa palibot ng Taiwan at sinusubukan daw nila ang kanilang kapabilidad kung paano masasakop etong isla. Ngayon mga tol, alam naman natin na ang United States o Estados Unidos ay kaalyado talaga yan, kasanggayan ng Taiwan. So eto na nga, nagsidatingan daw sa Taiwan yung mga opisyal, no, ng United States. So alamin natin yung balitang yan mga kapatid at pag-usapan natin yan. Pero syempre ito, may mga ibang balita rin na isisingit dito sa video to. Panoorin na lang natin. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sa pagpapatuloy pa rin ng mga maiinit na balita sa araw na ito, tiniyak ng Philippine Navy sa mga Pilipino na hindi ito mapipigilan sa pagtupad sa mandato nito na protektahan ang mga mamamayan at isecure ang estado. Ito ay sa gitna yan ng pagpapataw ng China ng unilateral fishing ban sa mga sa may disputed waters, kabilang itong mga lugar sa loob ng exclusive economic zone ng bansa sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, hindi kinikilala ng hukbong dagat ng Pilipinas ang provocative statement na ito ng China. Tama. Ipinatupad nga ng China ang fishing ban sa naturang karagatan mula Mayo 1 hanggang Setyembre 16. Sinabi pa ni Commodore Trinidad na pinaigting pa ng Philippine Navy ang mga pagpapatrolya nito sa buong West Philippine Sea at dyan ho sa may bahagi ng Northern Island bago pa man ang fishing moratorium na inilabas ng China. Nagprotesta naman ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs nitong Martes lamang laban yan sa unilateral fishing ban ng Beijing na nagsasabing nilalabag nito ang international law at sinisira ang soberanya at maging ang maritime rights ng ating bansa sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Sinabi din ng Department of Foreign Affairs ng pagbabawal sa pangingisda ay nagpapataas lamang ng tensyon sa West Philippine Sea at direkta namang sumasalungat sa pagkakaunawaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At Chinese President Xi Jinping na pamahalaan ang mga pagkakaiba sa pamamagitan niya ng diplomasya at dialogo upang di na palakin pa ang sitwasyon o tensyon dyan sa may bahagi ng naturang karagatan. Di ba? Fishing ban yung mukha nyo. Di ba? So, ayun na nga mga sangkay, matunog ngayon ang balita na ang Taiwan ay napapalibutan na po nitong puwersa ng China. At kahit natapos na yung 2 days drill nila, ayaw pa rin paawat yung mga jet fighter at mga warship ng China, nandoon pa rin. Ngunit may lumabas po na update no, sa international na ang opisyal po ng Amerika ay nasa Taiwan na. So, ano ito? Papalagan na ba ang China ng Taiwan dahil nandyan na po yung Amerika? So ito na, mga sangkay, tingnan po natin. Ayon po sa report, US delegation arrives in Taiwan with message for China. Aba, matindi. Alala ninyo yung babala ng China nitong nakaraan, ang dudurugin daw nila ang sino mang mangingila, manghihimasok. Sabing gano'n. O eto, biglang nagdatingin yung delegasyon ng United States mga tol. Ano magagawa ng China ngayon? Sige nga, atakihin nyo na yung Taiwan. Tingnan natin. Dito, mga sangkay, mayroon pa pong mensahe sa China. So, ngayong nagbabarikada na po itong puwersa ng China sa paligid po ng Taiwan. Ang tanong dito na nandun na po ngayon ang Amerika sa Taiwan, papalag pa kaya ang China? Itutuloy pa ba nila kung ano man ang kanilang masamang binabalak sa Taiwan? A US congressional delegation is in Taiwan. The visit comes just days after China wrapped up huge military drills around the country in response to a speech made by President Lai Ching-te. Ayan na. Tiffany Wong is following the story for us from Taipei. Tiffany, what is this visit about? Kung sinusubok ng China yung kakayanan nila at kung sinusubok ng China yung tapang ng presidente ng Taiwan, sinusubukan naman ng US mga tol kung talaga bang may ibubuga itong China. Sinusubukan naman nila ngayon.
Eto, pinadala nila yung mga US delegation at may kasama pang mensahe. Panoorin natin. Now, this is the latest bipartisan delegation to visit Taiwan, and they'll be here for 4 days to discuss the U.S.-Taiwan relationship, as well as regional security and trade. Okay, regional security. So yun po talaga yung pakay ng Amerika dyan. So wala nang iba. Pag sinabing seguridad na ang pinag-uusapan, malamang sa malamang, involved po dyan yung puwersa ng Amerika. Diba? This comes as the first delegation after President Lai Ching-te's inauguration earlier this month. And it also follows 2 days of heavy military drills by China around the island, which China says was held as punishment for so-called separatist forces following that inauguration. Now, these American delegates say that they have a message. Ayan na, ito yung pakinggan natin. Ano yung magiging mensahe ng Amerika? Kasi mabigat po yung binitawang salita ng China eh. Kaya daw po pinagbarikadahan, pinapunta doon yung mga warship ng China sa paligid po ng Taiwan, ay dahil daw po sa ginawa ng bagong halal na presidente ng Taiwan na nagsalita laban po sa China. Ito, para sa mga hindi lang nakakaalam mga tala, hindi lang yung bagong president ng Taiwan ngayon ang nagsasalita laban sa China. Kahit yung mga nakaraang presidente pa, mga tol. At ilang beses nang ginagawa ng China yan na pinapalibutan nila etong Taiwan. Tinatakot nila yan, nagpapalipad sila palagi ng mga jet fighter nila, pinapadala nila yung buong hukbo nila ng pandagat, mga tol. Matagal na nilang ginagawa yan. Tingnan nyo, ito mamaya babanggitin, mga tol, kung ilang beses na nila yung ginawa sa mga nagdaang panahon. Recently lang. Ngayon, tingnan natin kung ano magiging mensahe nitong Amerika. President Lai and I, as always, had a very sobering and yet very direct conversation about the threat. So mayroon daw po silang direktang conversation, komunikasyon regarding po sa banta ngayon sa Taiwan. That this island faces from its neighbor, and it's a real one. And without deterrence, Chairman Xi has bold and aggressive ambitions, and we just need to do everything we can to make it possible for him to see that the risk outweighs the reward. The delegation is being led by the chair of the House Foreign Affairs Committee, that's Michael McCaul, and he was previously sanctioned by China for his last visit to Taiwan in 2023. The delegation also includes some other representatives who have been outspoken about their support for Taiwan, including Representative Young Kim, who recently lobbied for Taiwan's inclusion at the World Health Assembly. Is this visit a message to China? Do we expect a response from Beijing? Okay? Well, we know that... Okay. Kumbaga, sinasabi dito, ito bang pagbisita ng pagpunta ng Amerika, isang opisyal, mataas na opisyal ng Amerika sa Taiwan ay isang mensahe laban po sa China? Taiwan, that China opposes exchanges between American and Taiwanese officials as they have no official diplomatic relationship. And so China frequently responds with increased military activity around these times. The biggest was following a visit by former House Speaker Nancy Pelosi to Taiwan in 2022. Yun, yung Nancy Pelosi na yun, yung nagpunta yun sa sa Taiwan, mga kapatid. Nagpalipad naman ng Taiwan noon, ng China noon, mga tol, ng missile ata nila, mga tol, no? At kung ano-ano mga pinagagagawa ng China noon dahil nagalit sila sa ginawa ng presidente dati ng Taiwan, yung babae. We also saw a huge response after former President Tsai Ing-wen visited another former House Speaker, Kevin McCarthy. Yan, yung nagpunta naman, yung babae, yung dating presidente, pumunta siya ng Washington, mga tol. May response din ng China noon. Nagpalipad sila ng mga jet fighter nila doon, pinalibutan din nila ang Taiwan. Ilang beses na nilang ginagawa yan, mga tol, sa Taiwan. Puro ganyan lang din talaga ang ginagawa nila. Kasi ang ano nga nila, ang taktika nga nila is maghasik ng takot, mga tol, sa mga tao. Takutin yung mga mamamayan para yung mga mamamayan mag-alsa, magkagulo. Diba, protesta yung kung sino man yung nakaupo. Ganun ang ginagawa nga nila rito sa Pilipinas eh. Hindi nyo napapansin yung mga sinasabi nila Digong, sinasabi nila Roque, gagirahin tayo ng China, ganyan-ganyan. Hanggang yung mga tao matakot, mag-alsa, lumaban na sa presidente para tigilan na yung pagpalag sa China. Yun talaga kasi ang taktika nila, mga tol. Tapos tatakutin nila yung presidente na ayaw sumunod sa kanila.
At kapag natakot yung presidente, mga tol, susunod at yuyuko sa kanila, wala nang gerang magaganap. 'Di ba? Pero sakop ka na. Sakop ka na ng kagustuhan ng China. Kasi hangga't hindi ka yumuyuko sa kanila, ang gagawin nila, ibubuli ka nila ng ibubuli. Padadalang ka na maraming barko, paliliparan ka ng mga jet fighter nila, 'di ba? Babastusin ka ng harapan kung ano, dito nga lang sa Pilipinas eh. Sa West Philippines eh, kung ano-anong batas ang pinaggagawa nila eh, 'di ba? Bawal daw mangisda, meron silang fishing ban 4 na buwan. Mga aresto daw sila ng mga hindi Chino na tatawid sa border nila, 'di ba? Kung ano-anong pagbabanta ginagawa nila, mga tol. California in 2023. Now, on Friday, China's foreign ministry warned Ayun, sa California pala nagpunta. Yung dati, no? the U.S. to adhere to the One China principle and to, quote, refrain from, quote, using Taiwan to control China. Just this morning, Taiwan's defense ministry reported that there were 20 Chinese aircraft operating in the space around. Grabe, no? Ang dami daw po ang daming mga pandigma ngayon na malapit po sa Taiwan mula po sa China. On Taiwan. Oo, pero hindi sila pauulanan yan. Magpapalipad lang na magpapalipad yan. Tingnan nyo yung mga Taiwanese, nasanay na sila. O, di ba? Normal pa rin silang namumuhay doon. Parang wala lang sa kanila, di ba? Hindi na sila nakakaramdam ng takot kasi parang, hello, 70 years na kaming ginaganyan ng China, wala naman. Even though China's military drills ended on Friday. So you can see that there's still a huge amount of pressure on the island. Now, China has said that it will respond if the U.S. continues to engage with Taiwan, but whether that's with more increased military activity or sanctions against these individual lawmakers is still yet to be seen. Diba? Wala talaga, ano yan, tactical lang talaga ng China yan. Tulad nga nung nung nakaraang reaction natin. Kung matatalo ka sa China nang walang nangyayaring gera, basta matakot ka lang sa pinaggagawa nila, talo ka na agad. Nangyari na yan dito sa Pilipinas, mga tol. Natakot yung presidente natin. Itong nakaraang administrasyon natakot. Natakot siya doon sa sinabi ni Xi Jinping na trouble. Diba? Aminado naman sila. Magpahanggang ngayon, mga tol, sinasabi niya yan sa media, sa mga press conference niya. Takot siya. Ayaw niya daw magkagera. Kaya nga gusto niya nang ihiwalay yung Mindanao eh. Anyway, mga kapatid, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video to na napanood natin? Pwede ka magkomento sa ibaba. Nakabantay lang lagi itong Amerika, mga tol eh. At alam naman natin ang angas din itong Amerika at saka kapabilidad nila. Pag eto nagbigay ng ultimatum, nakakuha halimbawa sila ng butas, nakakita sila ng butas at pagkakataon para manggera, mga tol. Ngayon kasi wala pa talaga silang sapat na dahilan para manggera eh. Playing safe din tong Amerika eh. Pero pag nakakita sila ng sapat na rason para manggegera talaga tong bansang to. Magbibigay ng ultimatum yan. At pag hindi ka sumunod sa binigay nilang ultimatum, seryosohan yan, magpapaulan ng airstrike sa iyan. Ay ilang beses na nilang ginawa yan sa maraming bansa. Unlike dito sa China, puro banta, wala naman, di ba? Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.